Araw-araw pinapaliguan ng lalaki ang kanyang paralyzed na asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nang mapuno niya ang bathtub, bigla siyang nadulas, tumama sa lababo at nawalan ng malay. Nang makita ito ng babae, sobra siyang natakot dahil bukas pa rin ang gripo ngunit hindi siya makagalaw. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, alam niya malulunod siya kung hindi siya kikilos kaya pinilit niyang igalaw ang kanyang kanang paa na ang tanging bahagi lang ng kanyang katawan na may nararamdaman para subukan buksan ang drain valve sa ilalim ng bathtub. Habang ang tubig ay papalapit sa kanyang bibig at ilong, pinukos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanang paa. Ngunit sa kabila ng maraming beses niyang sinubukan, hindi lang siya nabigong buksan ang valve at naputol pa niya ang kadena na nakadikit dito kaya tuluyan siya nawalan ng pag-asa. Habang patuloy na umaagos ang tubig mula sa gripo, inabot na ng tubig ang kanyang ilong at bibig. Para iligtas ang sarili, agad niyang pinilit igalaw ang kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang inabot ang shower head na malapit sa kanya. Sinubukan niyang kontrolin ang gripo sa pamamagitan ng paggalaw ng shower head ngunit masyadong mabagal ang pag-usad niya. Bago niya naitama ang posisyon ng shower head ay tuluyan na siya nalunod sa ilalim ng tubig. Sa kritikal na sandaling iyon, bigla niyang binuhos ang lahat ng natitirang lakas para paikutin ang gripo. Bagaman bumagal ang agos ng tubig, patuloy pa rin itong tumataas at hindi pa rin siya ligtas. Nang kaunti na lang ang kaya niyang pigilan ng kanyang paghinga, nirelax niya ang katawan niya para palutangin ang kanyang kanang paa at pagkatapos buong lakas niyang sinipa ang drain valve sa ilalim ng bathtub. Agad naman nagsimulang bumaba ang tubig kaya lumitaw ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig. Dahil sa kanyang matinding kagustuhan mabuhay, siya ay nakaligtas ngunit sa hindi inaasahan pangyayari ay bigla na niyang napagtanto na may nararamdaman na siya sa buong katawan niya. Matapos ang 30 years na pagka-paralyze, pakiramdam niya ay para muli siyang sinilang, hinawakan niya ang gilid ng bathtub at dahan-dahang tumayo para tingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya na ang kanyang asawang natumba kanina ay nawala bigla at pagtingin niya sa sahig may mga bakas na parang umalis ito. At napagtanto niya na hindi pala nawalan ng malay ang kanyang asawa kaya naisip niya bakit hinayaan niya akong muntik ng malunod, plinano ba talaga ito ng asawa ko? Sa gulat at takot, mabilis niyang hinablot ang kortina sa banyo para makalabas ngunit dahil hindi pa lubusang bumalik ang kanyang lakas, siya ay bumagsak ulit sa sahig. Pinilit niyang tumayo at gumapang papunta sa bedside table para tumawag ng pulis ngunit pagkahawak niya sa telepono may nakita siyang kakaibang anino sa siwang ng pintuan. Naaalala niya ang babala ng kanyang kaibigan tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa at noon hindi siya naniniwala pero ngayon alam na niyang totoo pala ito. Kaya napaisip na lang siya, gusto ba talaga siyang mawala ng asawa para makasama ang babae nito? Para pigilan ang balak ng kanyang asawa, agad niyang kinuha ang isang piraso ng basag na salamin at gamitin ang salamin para makita ang ginagawa ng kanyang asawa sa labas. Ngunit laking ginhawa niya na makita na ang anino pala ay kortinang ginagalaw ng hangin pero kahit ganun nanatili siyang maingat at dahan-dahan siyang pumunta sa pintuan, nangangambang baka biglang lumitaw ang kanyang asawa.